Magandang araw po. Ako po si Jorigen Java. Ako po ay isang lector sa Immaculate Heart of Mary Parish. Welcome po sa From the Pews. Sa linggo pong ito, ang ebanghelyo ay halaw mula sa Mateo 11, verse 2 to 11. Si Juan ay nakakulong, pagod at marahil nalito dahil hindi naaayon sa inaasahan niya ang nangyayari. Doon ko na-realize na minsan, kahit sa wari ko ay malapit na ako sa Diyos, may mga panahon pa rin na natatakpan ng problema at takot ang pananampalataya ko. At ayokong nangyayari ito dahil pakiramdam ko ay nagkakasala ako sa Diyos sa mga aking pagdududa. Ang sagot naman ni Jesus ay hindi mahabang paliwanag, kundi mga patunay ng kanyang pagkilos. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga may sakit ay gumagaling, at ang mabuting balitang ipinapahayag sa mga dukha. Pinapaalala nito sa akin na si Jesus ay laging kumikilos, kahit hindi ko agad nakikita o nauunawaan. Minsan naghahanap ako ng dramatic o instant na sagot, pero ang sagot niya madalas ay nasa tahimik at maliliit na himalang nangyayari sa araw-araw. Kalma sa gitna ng pagod, lakas sa gitna ng stress. Tao na biglang dumating para tumulong o simpleng kapayapaan sa puso. Minsan pa nga ay nasa homilya ng parish sa misa tuwing ako ay nagsaserve sa umaga na para bang ibinibigay na niya ang sagot sa kung ano man ang bumabagabag sa isipan ko. Sa sarili kong buhay, tinatanong ko, saang bahagi ako tinatawag maging tapat? Kayo, ganun din ba? O siguro naman, gusto na ninyong bumitaw kapag di sinasagot ang inyong hinihingi. Minsan gusto kong bumitaw kapag hindi ko nakikita ang resulta. Pero ang paalala ng ebanghelyo ay magtiwala sa panahon ng Diyos. Kung si Juan na tinawag ni Jesus na pinakadakilang propeta ay nagkaroon ng sandaling pag-aagam-agam, normal lang na makaramdam din ako niyon. Pero tulad niya, tinatawag rin akong kumapit, magtiwala, at kilalanin ang mga gawa ni Jesus sa paligid ko. Ang hamon ng talatang ito para sa akin ay piliin ang pananampalataya kahit may tanong, kilalanin ang presensya ng Diyos sa maliliit na bagay, at maging tapat sa misyon na ibinigay niya sa akin. Manalangin tayo. Panginoon, sana mas tumatag nawa ang tiwala ko sa inyo na makita ko ang inyong kamay sa bawat sandali at makasunod ako sa inyong tawag ng may kababaang loob at katatagan tulad ni Juan. Ikaw lang, Panginoon, ang hinihintay namin. Ikaw ang tunay na magandang balita. Amen.